Hello po muli sa ating mga katupa dyan. Ito po ngayon ay panibagong araw, panibagong blessing na mula sa ating Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Mula sa kanyang pag-ibig, mula sa pagpapala ng Panginoong Hesus at mula rin sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Bago ang lahat, mga kasama ko dyan, mga kapatid ko sa pananampalataya, maging sa nagnanais na makilala pa ang Panginoong Hesus. Simulan muna natin ito sa panalangin at susunod ang kanyang salita. O Rabakonda Yeshibarabahanda Sibabarabay. Aba Father, salamat muli sa pagkakataon na ito na muli mo kami, maging mga nanonood ay pinagpapala ng iyong mga salita. Ikaw ang salita mula ng pasimula. Ikaw ang salita na kasama ang Diyos. Ikaw nga ang salita na siyang aming Diyos. Panginoong Hesus, You are our Lord and Savior. You are our God. We surrender to you, O Holy Spirit. Samahan mo po kami at gabayan sa mga salita na iyong ipapahayag sa bawat isa. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na maibahagi ko ang iyong salita sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Maging Panginoon sa mga taong na maaabot ng video na ito na nagnanais na makilala ka pa, Panginoon. Ama, i-anoint mo, Panginoon, ang aking mga labi. Panginoon, pahiramin mo pa ako ng wisdom na mula sa iyo. Panginoon, maghayag ka sa bawat isa. Handa mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao, ang aming puso't isipan, ang aming espiritu, Panginoon. Ama, reveal on us. Sapagkat, Panginoon, alam namin na ang iyong salita ay banal, makapangyarihan. Panginoon, bigyan mo kami ng kakayahan na maintindihan lahat ng ipapahayag mo, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon. Ama, salamat muli. Itago mo lamang ako sa likod ng iyong krus at ikaw ang makita ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang maghayag, Panginoon. Ikaw ang magtatagumpay. Ikaw lamang ang magtatagumpay, Panginoon. Ikaw lamang gaganap. Ikaw ang magtuturo sa bawat isa, Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. O Shabakada si Barabay. Ito yung pag-aaralan natin ngayon na mula sa aklat ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Basahin ko sa King James Version. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa Tagalog, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila ng kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Siguro nagtataka kayo, bakit ito si Jonel naisipan agad gumawa ng mga video, mag-share ng salita ng Diyos? Dahil po yan dito sa Great Commission na ibinibigay sa lahat ng mananampalataya ng Panginoong Hesus. Hindi lang po ito yung unang pagkakataon na nag-share ako sa salita ng Diyos. Siguro nung nasa Malolos pa ako, kasama ko mga kapatid ko sa JL, sumapa, lalo na yung couples na nagpupunta kami sa mga barangay to share the gospel. At dahil nandito ngayon ako sa New Zealand, pag puno ka kasi ng salita ng Diyos sa puso mo, hindi mo siya kayang i-keep. Parang lobo, pag hinipan mo yung lobo, puputok at puputok siya, kailangan lumabas. Pag araw-araw ka nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi mo siya kayang i-contain. Kasi salita ng Diyos yun, lalabas at lalabas. May utos ang Panginoon sa atin, lalo na sa mga nakakilala na sa Kanya, na to share the gospel. This is the Great Commission. Sabi rito, go ye therefore and teach all nations. Teach all nations. Make disciples. Sabi ng Panginoon.
sasabihin ko rin po sa inyo, lalo na siguro sa mga bagong Kristiyano pa lang, may nagtatanong dyan syempre, paano kami makakapag-share ng salita ng Diyos? Konti pa lang nalalaman namin. Hindi nga kami nagbabasa araw-araw, pero kilala namin ng Panginoong Jesus, tinanggap na namin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, pero hindi pa kami maalam. Hindi namin alam kung paano sisimulan ang pag-share ng gospel. May revelation ng Panginoon na binigay sa akin. Alam niyo po, the mere fact na naranasan niyo na yung encounter sa buhay niyo, na-encounter niyo ang Panginoong Hesus, and then tinanggap niyo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, at tinalikuran niyo na yung mga sinaunang ginagawa niyo, o anumang kasalanan na yon, nag-turn na kayo ng 180 degrees. It's already a transforming power of the Lord Jesus Christ na ginawa niya sa buhay niyo. Magagamit niyo na yan to share the Word of God. Alam niyo po ba, isa sa pinakamaganda na pag-share ng salita ng Diyos sa ating kapwa, sa ating kamag-anak, siguro sa asawa natin, mga anak, kamag-anak na hindi pa nakilala, is yung testimony mo sa sarili mo kung paano mo nakilala ang Panginoong Hesus. Yan ang pinakamaganda na klase ng pag-share ng gospel, lalo na pag ikaw ay beginner, bagong Kristiyano. At habang tumatagal, habang nagsishare ka, nagtitestify ka ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo, kung paano kanya binago, kung siguro kung nambababae ka, hindi ka na nambabae ngayon, o umiinom ka, nagyoyosi ka, hindi ka na nagyoyosi ngayon, nung umiinom, nandadaya ka sa school, kung estudyante ka, o sa trabaho, nandadaya ka sa trabaho, ngayon hindi ka na nandadaya. Kasi pag yung totoong Hesukristo ang nakilala mo, may fruit na lalabas sa pagkatao mo. Kung totoo yung Kristo na nakilala mo, magbabago at magbabago ka. Sinasabi ko po sa inyo, hanggat hindi niyo pa nakikilala ang totoong Panginoong Hesus, walang transformation na mangyayari sa buhay niyo. Kasi pag nakilala niyo siya, magbabago at magbabago at magbabago ka, kapatid. Enough na yun to start to share the gospel sa ating kapwa. May share ako sa inyo kung paano, kung bakit ko nasabi na first encounter mo pa lang sa Panginoon, bago ka pa lang, pwede ka nang mag-share ng gospel sa ating kapwa. Meron pong story sa Bible, is yung Samaritan woman, at yung isa is yung na-possess ni Legion. Una po doon sa Samaritan woman. Babasa po natin yung sa Book of John, chapter 4, verse 4 to 42. Yung story po kasi ng Samaritan woman, nandun siya sa isang balon. Dumating ang Panginoong Hesus. Humingi sa kanya ng tubig ang Panginoong Hesus. Pero hindi ko pa ikukwento yung buo kasi mauubos po ang oras natin. And then, akala niya propeta yung Panginoong Hesus kasi alam ng Panginoong Hesus na marami siya naging asawa, tapos yung kinakasama niya hindi niya rin asawa. Sabi niya, siguro propeta ka. Pero hindi, sabi niya, Panginoong Hesus, ako ang Kristo eh. Tapos, nanampalataya yung Samaritan woman. Alam niyo ang ginawa ng Samaritan woman? Tumakbo siya doon sa loob ng bayan. Unang encounter niya pa lang. Doon mismo sa araw na yon, na-encounter niya ang Panginoong Hesus sa balon.
Pagkatapos nanampalataya siya agad, nag-share agad siya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay sa verse 29. Sabi niya, "Come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?" Sabi niya sa mga kababayan niya, hindi kaya ito ang Kristo? Pero alam niya na ito ang Kristo kasi nangusap na sa kanyang Panginoong Hesus. Hamakan niya, di ba? First encounter niya pa lang sa Panginoon, pagkatapos niya ma-encounter, shinare niya agad sa kanyang mga kababayan. Lalo na tayo siguro, kung nagkasakit tayo, pinagaling tayo ng Panginoong Hesus. O manginginom tayo, babaera tayo, nanonood tayo ng mga porn, o yung oras natin, inaano natin sa Netflix, YouTube, wala na tayong oras sa Panginoon. O Sunday, imbis na nag-church tayo sa Sunday, naglalaba tayo, namamasyal. O wala na tayong, hindi na tayo nananalangin. Ito, first encounter pa lang. May transformation agad ang Panginoon sa buhay niya. At dahil doon, sa pagtitestify niya, pag-witness niya sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya, ano nangyari sa verse 39? And many of the Samaritans of that city believe on him for the saying of the woman. Dahil doon, marami ang nampalataya sa lugar ng Samaritan woman. Amakin niyo yun. Isang kaluluwa, nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Babae ito na maraming naging asawa. Maraming kinasama, hindi niya naging asawa eh. Pero siya ang ginamit ng Panginoon para mas maraming tao ang makakilala sa kanya. Kaya sasabihin niyo, makasalanan ako, Junil eh. Hindi ako gagamitin ng Panginoon kasi babaero ako, nagda-drugs ako, o mahilig ako sa sugal. Hindi ako gagamitin ng Panginoon. O dati akong tomboy, naging tomboy ako, bakla ako. Hindi ako gagamitin ng Panginoon kasi tomboy, bakla ako. No. Pag nakilala mong Panginoon, pag kahit tomboy o bakla ka, magta-transform ka. Kahit drug addict ka pa, kung makilala mo at tinanggap mo ang Panginoon Hesus, gagamitin ka niya. Walang malaking kasalanan dahil mas malaki ang Panginoong Hesus, ang grace niya, dakilang katapatan niya, magpapatawad siya at maaaring gamitin ka niya kung gusto mo magpagamit sa kanya kahit ano pa ang background mo. Maraming members dati ng LGBT na ngayon ay mga pastor na. Madami dati ng mga drug addict na ngayon mga pastor na. Marami dati na sa kabulungan na ngayon mga pastor na. Ginagamit sila ng Panginoon to humble those mayayaman, mga akala nila alam na nilang lahat. Ang ginagamit ng Panginoon, siya ang nagko-qualify tulad ng ginawa niya sa Samaritan woman. Akala ng iba, hindi yan gagamitin ng Panginoon kasi ang daming lalaki na nakasama niya. Pero no, umakit mo yun dahil sa Samaritan woman, marami ang nakakilala sa Panginoong Hesus sa pagtitestify niya. At isa pa dun is yung man na na-possess ni Legion sa Mark 5. Bubuklatin ko lang po ang Bible ko. Alam niyo po, maganda rin ang story ng the man possessed of the Legion spirit. Makikita po natin to sa Book of Mark sa chapter 5, verse 1 to 20. Isang beses po kasi pumunta ang Panginoong Hesus sa kasama yung mga apostles niya, mga disciples niya sa lugar ng
Gadarenes. Sa Tagalog, Gadareno. And then, biglang sumalubong sa kanya sa kanila yung isang lalaki. Possessed pala siya ng napakaraming spirit. Sabi ng Panginoon, anong pangalan mo? Sabi niya doon sa isang lalaki na yon. Siguro, ang itsura nun, dahil possessed ng spirit, may term kami sa Bisaya, hindi na madrawing siguro ang itsura nun. Baka sira-sira ang damit o baka nakahubo na. Panay sugat. Siguro, ang daming sugat dito isor nito eh. Sinusugatan niya ng sarili niya. Sabi niya, anong pangalan mo? Tinanong siya ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. Ang sumagot, yung hindi yung tao, ang sumagot doon yung bad spirit na nasa loob niya. Sabi niya sa English, My name is Legion, for we are many. Kung mahilig kayo sa mga Roman movies or Roman stories or Roman history, legion, libu-libong. Ibig sabihin nun, libu-libong armies. Ang ginamit dito, legion of bad spirit. Amakin mo yan. Yung isang tao na yun, yung nasa loob ng pagkatao niya is libu-libong bad spirit. Pero anong ginawa ng Panginoon? Kasi yung legion of bad spirit, kinikilala pa rin nilang Panginoong Hesus eh. Sabi nga nila rito, sa verse 7, sa Mark 5 verse 7, anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan. Makan nyo yun, kahit si Pulutong, alam nila ng Panginoong Hesus is yung anak ng kataas-taasan. Alam nila na yung dumating sa lugar nila is yung anak ng kataas-taasan. Son of the Most High God. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nirebuke niya yung mga si Pulutong, yung legion of spirit. Pinaalis niya. Pinalaya niya yung lalaki na yon. Anong ginawa? Nakiusap pa nga yung mga spirit na kung maaari, palipatin mo kami doon sa mga baboy. Pinahintulutan sila ng Panginoon. Sige, nagsilabasan yung si Pulutong, yung legion of spirit sa isang lalaking yun. And then, pumunta sila, sumanib sila sa mga baboy. At mga baboy na yun, nagsitalon. Ang susunod na nangyari is maganda. Na-delivered yung lalaking yun. Siguro ilang taon, nagdurusa siya. Dahil sinaniban siya ng libong demons. Pinalaya siya ng Panginoon. And in instant, anong ginawa niya? Siguro pagkatapos ng mga gawain ng Panginoon doon sa lugar niya, aalis ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 18, at habang lumululan siya sa daong, ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Gustong sumama sa kanya ng lalaki. Siguro sabi ng lalaki, Panginoon, sama na ako sa iyo kung saan ka man. Kasi naranasan niya yung katotohanan na yung mga demonyo nga na mula sa kanya, kinikilala yung Panginoong Hesus. Lalo na siya na tao, dapat kilalanin niya yung Panginoong Hesus na ito, na totoo to, na Diyos to. Kung yung demonyo nga kumikilala sa Panginoong Hesus, ano pa kaya tayong tao? Ano pa kaya siya, di ba? Hindi. Nung naranasan niya yun, sama na ako sa iyo, Panginoon. Pero anong sinabi ng Panginoon? Hindi niya sa verse 19, hindi niya
itinulot sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan at sabihin sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya. Sabi niya, umuwi ka dun sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo. Testify to them. Be my witness kung paano ka ginawa ng kabutihan ng Panginoon. Ganon kasimple ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoong Jesus. Doon pa lang sa first encounter mo sa Kanya, kung paano Kanya binago agad, pwede mo na siyang ibahagi sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, sa iyong kapatid. Kung paano, siguro may dadaan kasi sa panahon na hindi mo na kaya eh. Tapos hingi ka na sa Panginoon ng guidance na inihingi mo, na nagsusurrender ka na sa Kanya. And then, in that instant na naramdaman mong tinanggap mo na yung kapatawaran, na alam mo na nagbago ka na magbabago ka na, in that instant, pwede mo nang i-share yun na, Nay, Tay, ito ako eh. I surrender na my life to Jesus Christ at alam ko, binago niya na ako at patuloy niya akong babaguhin. Glory to glory. Nais ko rin to na ma-share sa inyo, sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo na kung paano niya ako niligtas, kung paano siya nagpakilala sa akin. Gusto ko rin na makilala niya niyo siya. Yun na, pwede mo na i-share agad. And then habang lumalalim yung pananampalataya mo, magkakaroon ng fruits, patuloy kang tinatransform, automatic, magbabasa ka. Babasahin mo to. Hindi mo akalain na matatapos mo na ang isang Bible. Kasi yung on fire ka, nagsisik ka ng katotohanan, which is He is the truth. Magbabasa at magbabasa ka ng salita kasi gusto mo na siyang makilala pa ng gusto. Pero doon pa lang sa first encounter mo, after that, pwede mo na siyang i-share. Tulad ng iniutos ng Panginoon dito sa lalaking ito na, huwag kang sumama sa akin. Dahil ang dapat mong gawin is mag-share ka na. Sabihin mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, na kung anong mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Kung paanong kinaawaan ka niya. Puno ng awa ang Panginoong Hesus. Compassion sa lahat na nagsisik sa Kanya. Anong nangyari sa verse 20? At siya yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus at nagtaka ang lahat ng mga tao. Humayo siya. Hindi niya ipinilit yung sarili niya na sumakay dun sa daong, sa bangka ng Panginoon Jesus. Nung iniutos sa kanya, huwag kang sumama. Ang ginawa niya, basahin ko pa ulit. At siya yumaon sa kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus. Inihayag niya kung gaano kadakila ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Sumakin mo yan, di ba? Legions of demons kinas out ng Panginoong Jesus. At lahat ay nangagtaka. Lahat ng tao doon sa Decapolis nangagtaka, na-amaze. Kasi alam nila yung tao na ito. Dati si Raulo, siguro gusgusin na, mahabang buhok. Sugat-sugat dahil sinusugatan niya yung sarili niya. Wala nga makahawak sa kanya eh. Kasi ang lakas eh. Pero ngayon, normal na tao, nakabihis ng maayos. Siyempre lahat, nung nag-testify siya, naging witness siya ng gawa ng Panginoon sa kanyang buhay, lahat ng tao magtataka. Kasi dati, yung old ways niya, ngayon, new creation na siya. Kaya nga, kung sino man nakapanood ngayon,
sa video na ito, kung ang buhay mo ngayon ay nasa kadiliman, may mga vices ka na ayaw mong bitawan, may mga bisyo ka na ayaw mong bitawan, may ideology ka na ayaw mong bitawan, may pinanghahawakan ka kahit sa political idolatry. Dapat ma-release mo yung sarili mo from political idolatry. Dapat kasi ang inuuna mo lang isang Panginoong Hesus ang makakapagpalaya sa kabigatan sa puso mo. Kasi sa political idolatry, nagkakaroon ka ng galit sa kababayan mo na hindi mo naman kakilala, pero nagkakaroon ka ng galit. Nagkakaroon ka tuloy ng kabigatan sa puso mo. Pero pag sinusurrender mo lahat ng ginagawa mo, iniisip mo sa Panginoong Hesus, payapa ka, puno ka ng comfort, puno ka ng peace. Hindi nagdidikit yung dalawang kilay mo sa kakaisip na bakit ganito ang gobyerno, bakit ganyan. Pero if you surrender everything, lahat ng bagay ay may kadahilanan. Alam ko, may napulot kayo nang usap sa inyong Panginoon Hesus. Hindi ako nang usap sa inyo. Alam ko ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu, ang nagturo sa atin sa lahat na ito. Kung nagsisimula ka pa lamang, tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. At sinasabi mo sa sarili mo, may doubt ka na, hindi ka pa marunong mag-share ng gospel. No, kaya mo na yan, kapatid. Dahil sa panahon na binago ka ng Panginoong Hesus, pinagaling ka niya sa karamdaman mo, napakagandang testimony yan to share. Nawalan ka ng trabaho, binigyan ka niya ng trabaho, napakagandang bagay yan to share. Sira ang pamilya mo, binuo ng Panginoon ang pamilya mo, napakagandang bagay yan na i-share. Nabankrupt ang negosyo mo, binuo ulit ng Panginoon ang negosyo mo, napakagandang bagay yan na i-share. Mga bisyo mo na inalis mo para sa Panginoon, napakagandang bagay yan na i-share. Isang revelation sa akin ng Panginoon kung paano nagsulat sila Mark, sila Matthew, sila Luke, si John. Meron din tayong sarili-sariling mga libro sa ating buhay. Paunti-unti, habang lumalakad ka sa nakasamang Panginoong Hesus. Like sa akin, may book of journal ako sa sarili ko na ang daming bagay na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Na pag may mga fellowship, may testify ka, ang dami mo pwedeng i-share kasi alam ko sa sarili ko may book of journal ako na kung saan yung mga bagay is na isinulat ko sa aking puso na mga ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Gayon din kayo. Pwede kang book of ubuan, kung ano man pangalan mo, book of angel, or book of kung ano man ang pangalan mo, mga kapatid. Book of Ray, Book of Kim, Book of Princess, mga book natin sa sarili-sarili natin. Paunti-unti isusulat mo yan sa puso mo, sa isipan mo. Ito yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa akin. Ito yung mga bagay na i-share ko sa aking kapwa, kung paano niya ako binuhay. Kung paano niya ako binuhay mula sa patay na espiritu, ngayon ako may panibagong espiritu na. Alam ko nangusap sa inyo. Imposible hindi nangusap sa inyo ang banal na espiritu. At kung nangusap sa inyo ang banal na espiritu, aanyayahan ko kayo sa panalangin. Mananalangin ako, sundan nyo ako sa panalangin, and then I will say na if ako na lamang ang siyang mananalangin. Tayo po ay pumikit. Iyoko po natin ang ating mga ulo, pumangkit, at sabayan niyo po ako sa panalangin.
Panginoong Hesus, kinikilala ko nga na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan mula ng aming pagkabata hanggang sa sandaling ito. Kinikilala namin na ika'y namatay sa krus at nabuhay ngang muli upang maranasan namin ang kaligtasan na mula nga sa iyo. Ika'y napasa langit at umupo sa kanang bahagi ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kinikilala ka namin, Panginoong Hesus, bilang aming personal na tagapagligtas at aming Panginoon. Panginoong Hesus, inaalay namin sa iyo ang aming buhay. Samahan mo po kami at gabayan na sa aming paghahayo sa mundong ibabaw ay may bahagi nga namin sa aming kapwa ang kaligtasan na mula sa iyo na ipinaranas mo sa amin, ay may bahagi rin namin, Panginoon, sa aming kapwa. Ikaw na ang manahan sa aming puso. Ikaw na ang siyang gumanap sa aming buhay. Sa iyong lahat ng aming buhay, sa iyo lamang kami mananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Ako na lamang po mananalangin. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na bawat isa na makakapanood ng video na ito ay alam ko nangusap ka sa kanila sa Espiritu at katotohanan, na mangungusap ka sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sa kanilang kaluluwa, sa kanilang espiritu, na sila, Panginoon, ay palalayain mo, Panginoon, saka kung saan mang kadiliman na pinagmula nila, tulad, Panginoon, ng Samaritan woman at ng lalaking possessed of the Legion Spirit, Panginoon. At kung, Panginoon, mararanasan na nga nila ang encounter na mula sa iyo, Ama, alam ko, Panginoon, bibigyan mo sila ng pagkakataon to testify, to be your witness, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kung paano mo nga sila palalayain, kung paano mo sila pinalaya, ay yun nga rin, Panginoon, ang kanilang ibabahagi, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang kapwa. Ama, punuin mo ang aming puso, Panginoon, ng urge, Panginoon, to testify, Panginoon, to share your gospel, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Ama, salamat muli. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito na pagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Itimo mo po ito, Panginoon, sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Ito'y magrema sa amin sa araw-araw, aming maisa pamuhay, at lalong-lalo na, Panginoon, may bahagi namin sa aming kapwa. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat muli. Hanggang sa susunod, mga katupa. Shalom, shalom. Shalom. God bless you all. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen and Amen. Bye-bye.